matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. 27 years old at matagal nang nakikinig sa inyong programa. Hindi ko na sasabihin kung taga saan ako kasi sensitibo at medyo sexy ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ito lang kasi ang naiisip kong ikwento since wala naman akong na-experience na kababalaghan at hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Papa Dudut, nangyari ito maraming taon na ang nakalipas. Ako at ang kapatid kong si Ryan ay galing sa kilalang pamilya sa aming lugar. Noong mga panahong yon ay 15 anyos si Ryan habang 14 anyos naman ako. Matangkad si Ryan mana sa aming ama na dating varsity sa kolehiyong pinasukan nito. 6'2" ang taas niya. Gwapo at maganda ang pangangatawan. Mukhang nasa genes niya talaga na kahit na hindi mag-exercise ay pumuputok ang abs. Samantala ko naman ay mana sa aking ina na hindi katangkaran. Nasa 5'4" lamang ang taas. Medyo chubby at masasabi kong maganda rin naman ako. Si Ryan ay isa sa mga hinahabol-habol na lalaki sa aming pinapasukang high school. Palibasa nga sa murang edad niya ay taglay niya ang kakisigan ng isang male top model. Ako naman ay ganun din. Isa sa mga campus crush sa aming eskwelahan. Lahat ng mga lalaki ay naglilingunan tuwing napapadaan ako sa harapan nila. Madalas ay kami ni Ryan ang napipiling muse at escort sa tuwing may mga inter-school sports fest. Pero hindi lang dito lagi kaming magkasama. At enjoy na enjoy talaga namin ang mga paghangang nakukuha namin mula sa mga tao. Siya nga pala isang exclusive na subdivision sa Cavite kami nakatira noon. At ang mga magulang namin ay parehong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya tanging si Lola Badet at isang kasambahay ang kasama namin sa bahay, si Charito. Papa Dudut, galing si Charito sa Leyte. Nirekomenda ng malayo naming kamag-anak. Maganda si Charito. Hindi mukhang kasambahay pero that time ay nasa 36 or 37 years old na siya. Pero alam mo Papa Dudut, sa isang taong pagtatrabaho niya sa amin ay lumabas na ang tunay na kulay ng balat nito. Maputi at makinis, hindi tulad noong bagong dating pa lamang niya. Nasunog ang balat dahil sa madalas na pagkakabilad sa araw. Malaki ang hinaharap ni Charito at ang ganda ng kurba ng katawan niya. Nasa 5 feet lang ang taas niya kaya lalong nahalata ang mga kaseksihan niya. Kaya nga nakapagtataka na sa edad niyang iyon ay wala pa siyang asawa. Sa kabilang banda ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kapatid ko. Halos maglaway si Ryan sa tuwing nasisilayan niya ang kasambahay namin. Halos araw-araw ay pinagpapantasyahan niya ito. Lagi niyang inaantay ang pagwawalis at paglalampaso nito sa loob ng bahay.
dahil siguradong libre boso siya dito. That time ay alam ko yun pero hindi na ako nakikialam. At saka naiintindihan ko naman siya kapag teenager talaga ay normal lamang ang mapusok pagdating sa usapin ng pag-ibig at romansa. Hanggang isang araw ay hindi talaga nakatiis si Ryan. Nagkataong umalis ang aming lola para bumisita sa bahay ng isa naming tiyuhin sa Batangas para doon matulog ng ilang araw. Kaya naman pumunta doon si lola dahil may aasikasuhin siya. Hindi ko sure pero parang tungkol yata sa mga titulo ng lupa. Lumipas ang maghapon. Halos di na makapag-antay si Ryan na maggabi na para may isagawa ang kanyang binabalak. Halos maghapon na puro sulyap at titig ang ginagawa niya sa tuwing nakikita niya si Charito. Pero katulad ng dati, Papa Dudut, ay wala akong pakialam. Pero nung sumapit na nga ang gabi ay nagulat na lamang ako nang pakiusapan ako ni Charito na magpalit kami ng kwarto. Hindi ko alam noon kung bakit ako pumayag. Basta pagpasok ko na lamang sa kwarto ni Charito, malinis at mabango ang paligid. Siguro nahiya siya sa akin na baka mapintasan ko ang kanyang hygiene, kaya ganoon na lamang ang paglilinis na ginawa niya. 11:00 ng gabi, tulog na ako noon. Ngunit wala akong kaalam-alam na may pumasok na pala sa kwarto ko. Tapos ay tumabi ito sa akin. Tapos biglang may naramdaman akong humawak sa hita ko kaya nagising na ako. At doon ay bumaling ako at napabangon ng di oras. Nakita ko ang kapatid kong si Ryan na gulat na gulat. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Charito? Galit na wika niya sa akin. Nakipagpalit kasi siya sa akin ng kwarto. At saka Kuya Ryan, balak mo bang gahasain si Charito? Ang manyak mo. Isusumbong kita kina mama at papa. Galit na wika ko tapos ay sinampal ko pa siya sa mukha ng mga sandaling yon. Wag Bella, wag mo akong isusumbong sa kanila. Sorry kung nahawakan ko ang hita mo. Sorry promise, hindi na mauulit. Wika pa ni Ryan. Sa susunod kuya, pigilan mo yung pantasya mo ha. Pwede kang makapagpahamak ng babae dahil dyan sa kakatihan mo. Galit kong wika sa kanya. Agad naman siyang tumakbo pabalik sa kwarto niya habang pinuntahan ko naman si Charito sa kwarto niya at binawi ko ulit ng aking kwarto at doon ako natulog. Kinaumagahan ay maagang umuwi si Lola mula sa bahay ni Tito sa Batangas at agad niyang napansin na bad mood ako at hindi kumikibo. Akala ni Ryan ay magsusumbong ako pero nagpa siya na akong manahimik na lamang. Total ay hindi naman intensyon ng kapatid ko na mabastos niya ako. Pero simula noon Papa Dudut ay binantayan ko na ang kapatid ko. Dahil sa traumang inabot ko ay palagi kong sinasarado ang pinto ng kwarto ko. Pero isang gabi ay may narinig akong mga dahan-dahang yapak sa tapat ng kwarto ko, Papa Dudut. Pero alam kong hindi ang kwarto ko ang punteriya. Dahil nafi-fade out din ito agad. Kaso hindi ko talaga mapigilan ang curiosity ko at sa takot na gasain nga niya si Charito. Na kahit 36 years old na ay parang 14 anyos lamang ang lakas. Kaya dahan-dahan din akong lumabas ng kwarto at pupuntahan ko sana ang kwarto ni Charito. Pero nakita ko na lamang na bukas ito at nakapasok na si Ryan sa loob. Papa Dudut, dahan-dahan akong lumapit noon sa kwarto at sinilip ko kung ano ang ginagawa ng kapatid ko at tama nga ang hinala ko dahil umupo siya sa gilid ng kama. At nagsimula nang gumapang ang kanyang kamay sa katawan ng kasambahay namin. Gusto ko sanang sitahin ang kapatid ko at lalapit na sana ako pero biglang nagising si Charito. Ang buong akala ko ay magagalit siya sa ginawa ng kapatid ko pero laking gulat ko nang biglang hinilan niya si Ryan papunta sa kanya. At doon nga ay naghalikan silang dalawa. Papa Dudut, nagulat ako and at the same time ay na-curious. Hindi pa ako nakakapanood ng adult movies noon kaya na-curious talaga ako sa ginagawa nila.
Unti-unting pinagapang ni Ryan ang kanyang kamay papunta sa dibdib ni Charito. Hanggang sa narinig ko na lamang ang mahihinang ungol ng kasambahay namin habang hinuhubad na ni Ryan ang damit ng kasambahay namin. Nakaramdam ako ng disgust kaya naisip ko na lamang na bumalik sa kwarto ko pero parang pinipigilan ng kung anong mysterious force ang mga pa ako. Kaya naman nanatili pa rin ako sa aking kinakatayuan. At sa mga oras na yon ay nilakbay na ni Ryan ang hubad na katawan ng 36 years old na si Charito. Mamayang kaunti naghubad na rin ang kapatid ko at doon ay isinagawa na nilang romansa na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Pero imbis na ipikit ko ang aking mga mata, lalo ko pa silang pinanood. Kita-kita ko kung paanong nilakbay ng pagkalalaki ni Ryan ang pagkababay ng aming kasambahay. Sa unay banayad pa ang ginagawa ng kapatid ko pero habang tumatagal, pabilis ito ng pabilis. Pagkatapos noon ay nagulat na lamang ako nang biglang nagtalakbong ng kumot si Ryan at tila dumapa sa hiyas ng aming kasambahay. Nakita kong bumilis ang hingal ni Charito pero pinigilan niyang umungol ng malakas dahil ayaw niyang magising ang mga natutulog sa itaas. Mamayang kaunti narinig kong sabi ni Charito na bukas daw ang pinto nila. Kaya umalis si Ryan sa pagkakatalakbog at sinarado niyang pinto. Yun naman ang hudyat sa akin para bumalik na sa aking kwarto. Sa kabilang banda ay hindi ako nakatulog dahil sa nasaksihan ko. At that time ay may crush akong lalaki sa school na itago na lang natin siya sa pangalang Darren. Dahil patay na patay at head over heels ako. Sa lalaking yon noon ay na-imagine ko na what if ay gawin din sa akin ni Darren yung ginawa ng kapatid ko kay Charito. Sabi ko pa noon sa sarili ko ay why not? Hindi ako papalag sa isip-isip ko. Samantala pagkatapos naming pumasok ay sabay na kaming umuwi. Pero sumaglit siya sa convenience store at hindi na ako pumasok sa loob kasi natutokso lamang akong bumili ng pagkain. Diet ako ng time na yon. Pero kahit na nasa labas ako ay tinatanaw ko siya sa salamin papadudot. At doon ay nakita ko siyang dumiretso sa counter at nakita kong kumuha siya ng isang box ng condom at nagbayad sa counter. Pagkatapos noon, agad niya yung ipinasok sa loob ng bag niya. Paglabas naman niya, hindi ko na siya binuking na nakita kong kondom ang binili niya dahil nire-respeto ko naman ang privacy ng aking kapatid. Kinagabihan ay muli akong lumabas ng kwarto ko at muwaba para dumiretso sa kwarto ni Charito. Napansin kong sarado ito pero may naririnig akong yugyog sa kama at boses nila Ryan at Charito na tila masayang masaya sa kanilang ginagawa. Papadudot na halos araw-araw ay ganon ang naririnig ko mula sa kwarto ni Charito. Kaya muling gumana ang aking imahinasyon. Nakaramdam din ako ng kakaibang excitement at simula noon ay palagi ko nang napapanaginipan ang crush kong si Darren. Pareho kaming nakahubad at ginagawa namin kung ano man ang ginagawa ng kapatid ko at ni Charito. Sa kabilang banda, isang araw ay nagising na lamang ako sa katok ni Lola sa aking pintuan. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong agad sa akin ang mukha niyang nag-aalala. Bella, alam mo ba kung saan pwedeng pumunta si Ryan? Tanong nito. Hindi po, bakit po? Ano po bang nangyari? Usisa ko. Agad namang ibinigay ni Lola ang sulat ni Ryan. Sabi niya ay nakita daw niya yon sa kwarto, sa ibabaw ng kama ng kapatid ko. Binasa ko naman ang sulat at nagulat ako kasi nagtana na pala ang kapatid ko at si Charito. Sinabi lang ng kapatid ko na nagpasya na silang mag-live-in pero hindi na binanggit kung saan silang lugar pupunta. Baka naman po Lola pupunta sila sa probinsya ni Charito. Hula ko. Tinawagan ko na ang kamag-anak niya pero wala pa raw doon si Charito. Sagot ng Lola ko. Teka, anong oras niyo ba nakita na wala na si Ryan sa kwarto niya? Kaninang alas 5. Nagulat kasi ako na paglabas ko ng kwarto ko bukas ang pinto. Pagkita ko nga wala na ang kapatid mo. Wala na rin yung mga gamit niya. Sagot ni Lola. Hindi ako papayag na kukunin ni Charito ang apo ko. 15 anyos pa lamang si Ryan.
Minor de edad pa siya, kaya isusumbong ko si Charito sa mga pulis at pakakasuhan ko ng child abuse. Galit na wika pa ni Lola. Pagkatapos noon ay nagtungo kami sa police station at nagsumbong sa nangyari. Hindi raw sana papansinin ng pulisya ang sumbong kong nagtanan lang, pero noong malaman nilang 15 anyos pa lamang ang kapatid ko, ay agad silang kumilos. Pero lumipas sa mga araw, linggo at buwan pero hindi nila nahanap si Ryan, as in naputol na ang komunikasyon namin sa kapatid ko. Sa kabilang banda nang malaman ito ng mga magulang ko ay napilitan silang umuwi ng Pilipinas para tumulong sa paghahanap. Pero wala talaga. Pinuntahan pa nga nila ang pamilya ni Charito sa Leyte pero wala rin daw silang balita sa kamag-anak nila. Samantala habang sila ay busy sa paghahanap sa kapatid ko, ako naman ay biglang niligawan ng crush kong si Darren. That time ay gustong gusto ko pa rin siya, kaya mabilis ko siyang sinagot noon. First 3 months namin ni Darren ay masaya naman, Papa Dudut. Wala kaming problema hanggang sa dumating ang ika-4 na buwan. Doon ay nagsimula ng mag-request sa akin si Darren. Nagawin na namin ang bagay na ginagawa lang dapat ng mag-asawa. Isang gabi in-invite ako ni Darren sa kanyang studio type na tinutuluyan na ayon sa kanya ay inuupahan ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ako naman ay inosente ng mga panahong yon. Kaya pumayag akong sumama sa kanya. Natatandaan ko, Papa Dudut, na maggagabi na yon. Kwentuhan, inuman at sabay kaming nanood ng paborito naming pelikula sa online video streaming. Nang matapos ang pelikula ay nagulat na lamang ako nang biglang halikan ako ni Darren. Bella, pwede ba? Mapanuksong tanong niya sa akin. Siyempre inosente pa ako that time kaya nagtanong ako kung ano yon. Agad naman siyang sumagot na baka raw gusto kong gawin yung isang bagay na tanging mag-asawa lamang ang dapat na gumagawa, ang romansahan. Tapos ay nag-flashback sa akin ang eksenang nasaksihan ko noon kina Ryan at Charito. Nakaramdam ako ng init at excited. Pero that time ay kinabahan talaga ako. Kasi virgin pa ako. Kaya tumanggi pa ako noong una. Ngunit magaling mangumbinse at manlambing si Darren kaya sa huli napapayag niya ako. Nagsimula kami sa nagbabagang halikan hanggang sa unti-unti na niyang ginapang ang kanyang kamay papunta sa maselang bahagi ng aking katawan. Agad niyang narating ang kanyang pakay. Nakaramdam ako ng kaba. Pero at the same time ay excitement nang nilakbay ng mga kamay ni Darren ang katawan ko. Mamayang kaunti ay napaungol na ako nang naglakbay na ang kanyang mandirigma sa kailaliman ng aking katawan at kaluluwa. Napapikit ako at halos mapaungol noon. Hindi nagtagal ay hinubad na niya ang damit ko. Tapos ay siya naman ang naghubad sa harapan ko. Yung katawan ni Darren ay parang katulad ng katawan ng kapatid kong si Ryan. Matipuno at makinis. Nakita ko rin ang kanyang pinakatatagong sundalo na nagbigay sa akin ng takot ng may halong pananabik. Sinalubong ito ng aking malambot na kamay. Kitang-kita ko naman ang pagpikit ni Darren na alam kong gustong gusto niya ang mga nangyayari sa kanyang sarili. At yun na nga, sinimulan na namin ang aming kapusukan. Dahil sa birhen pa ako ay nasaktan ako. Natakot pa nga ako nang may makita akong bahid ng dugo sa aking pagkababae. Ngunit agad naman akong kinampante ni Darren na ayos lang yon. Napapikit ako sa kirot ngunit ayokong tumigil. Hindi nagtagal ang kirot ay napalitan ng ligaya na para bang lumulutang kaming pareho sa alapaap. At yun nga, doon ko na-realize na masarap palang magmahal. Kaya pagkatapos noon ay marami pang sumunod na eksenang ganon. Na-addict ako, Papa Dudut. Lalo akong naging mapusok. Akala ko'y puro sarap lang ang lahat, ang hindi ko alam kapag natsyempohan ka. Kapalit pala ng sarap ay isang malaking problema at responsibilidad.
Ilang buwan matapos ang mga nagbabagang romansahan namin ni Darren ay nagbago ang aking pakiramdam at pangangatawan. Tulad ng madalas na pagkahilo, madaling mag-react sa amoy, pagiging mapili sa pagkain, at madalas akong dumuduwal. Napansin ito agad ng lola ko at sinabi niya sa akin na baka buntis daw ako. May nangyari ba sa inyo ng boyfriend mo? Umamin ka sa akin, Bella. Tila galit na tanong ni lola sa akin noon. Opo, natatakot kong sagot noon sa kanya. Bella naman, bakit ka naman nagpabuntis dyan sa boyfriend mo? Ang bata mo pa. Sa palagay mo ay pananagutan ka ng boyfriend mo? Malakas ang kutob kong tatakasan ka niyan. Sabi pa ni lola sa akin. Agad naman akong kinabahan kasi naramdaman ko na rin na baka nga hindi ako panagutan ni Darren dahil sa mga teenagers pa lamang kami. At tama nga ang hinala ko dahil nang sabihin ko kay Darren na buntis ako, nagsabi siya sa akin na hindi pa raw siya handang maging isang tatay. At sinabi niya sa akin na ipa-abort ko raw ang anak namin. Nang sabihin ko ito kay lola ay hindi siya pumayag. Isang malaking kasalanan sa Diyos ang binabalak mo. Sabi pa niya sa akin. Yan kasi ang hirap sa inyong mga kabataan. Inuuna ang kapusukan tapos kapag nagbunga, sasabihin hindi pala handa. Hindi kayo nag-iisip na sa bawat sarap na ibinibigay ninyo ng pakikipagtali kay kalakip ang isang malaking responsibilidad. Pangaral pa niya sa akin. Napaiyak na lamang ako noon ng mga sandaling yon. Ituloy mo yan, panagutan ka man ni Darren o hindi, dagdag pa ni lola. Hindi nagtagal ay nakipaghiwalay sa akin si Darren para takasan niya ang responsibilidad sa amin ng magiging anak niya. Wala akong ibang choice noon kundi ang tanggapin ang katotohanan. Nag-move on ako at tinuloy ko ang pagbubuntis. Makalipas ng 9 na buwan ay isang cute na baby boy ang aking nakita. Natuwa ako at naiyak. At sa puntong yon ay pinangako ko sa sarili ko na magiging isang mabuting ina ako. Pero dahil sa teenager pa ako at nag-aaral noon, ay si lolang nag-aalaga sa anak ko kapag wala ako sa bahay. Pero pag uwi ko ay hands-on ako sa pag-aalaga sa aking anak. Nagsimula din akong mag-apply sa mga work from home at nagkaroon ako ng racket kahit na 15 anyos pa lamang ako noon. Hindi kalakihan ang kinikita ko pero nakakatulong yon para sa pambili ng mga pangangailangan ng anak ko. Papadudot, aaminin kong naging mahirap sa akin ang pagiging isang ina. Pero tiniis ko yon. Sa huli nasanay na rin ako at iniisip ko na lamang na para ito sa aking anak. At kapag nakita ko siya, ay nawawala ang pagod ko. Samantala isang araw ay nagulat na lamang kami nang biglang umuwi si Ryan sa amin, dala-dala ang triplets na anak pala niya kay Charito. Natawa ako kasi kamukhang-kamukha ng kapatid ko ang 3 batang lalaki. Kwento niya sa amin ay bigla na lamang siyang iniwan ni Charito at iniwan sa kanya ang 3 anak nila. Napansin ko rin na nag-iba ang itsura ng kapatid ko. Parang tumanda siya. Kwento niya sa akin ay paanong hindi raw siya magmumukhang matanda. Puro stress lang daw ang nararanasan niya sa pakikipag-live-in kay Charito. Bukod sa mura niyang edad ay napilitan siyang magtrabaho sa construction para may ipang suporta sa kanyang triplets. Sa kabilang banda ay nagulat din si Ryan nang malaman niyang isa na akong single mother. Well, pareho kami ng sinapit at dahil yon sa kapusukan namin. Yes, pareho kaming may pagsisisi pero kapag naiisip namin ang kanya-kanya naming mga anak, ay pinagpapalagay na lang namin na ito ay biyaya ng Panginoon. Sa case ko kasi simula nang dumating sa akin ang anak ko ay naging masaya naman ako. Ganon din si Ryan na masayang kapiling ang malalambing niyang triplets. Sa ngayon po papadudot ay matatanda na kami. Si Ryan ay meron ng sariling asawa at nadagdagan ng 3 ang kanyang anak. Ako naman ay may asawa na rin at nadagdagan ng 1 ang aking anak. And so far ay masaya naman ako sa buhay kapiling ang asawa ko. At maswerte ako kasi tinanggap niya ng buong puso ang nakaraan ko.
Papa Dudut, ang maipapayo ko lang sa mga kabataang nakikinig sa inyo ay huwag maging mapusok. Huwag magpadala sa tawag ng laman at pag-isipan iyong mabuti. Kapag teenager ka pa lamang o di kaya ay hindi pa kayo kasal ng nobyo o nobya mo, ay huwag mag-engage sa premarital sex. Lalo na't kung sa palagay ninyo ay hindi pa kayo handa emotionally and financially. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Bella. Maraming salamat, Bella, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang pag-ibig at pakikipagromansa sa iyong minamahal ay hindi lang basta sarap. Dahil kalakip ng matamis niyang halik at kakaibang kilig o excitement na nararamdaman mo sa iyong katawan ay isang malaking responsibilidad. Ang aral na mapupulot sa kwento ni Bella ay huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Pag-isipan munang mabuti kung handa na ba kayong pareho sa nakaambang responsibilidad bago kayo magniig. Tandaan nyo na sa bawat sarap na nararamdaman ninyo sa pagdidikit ng inyong mga katawan ay maaaring bumago sa inyong prinsipyo at kinabukasan. Isang maling hakbang ay pwede itong makasira ng inyong mga buhay. Kaya mag-isip muna kayo bago gawin ang isang bagay, matutong magtimpi at irespeto ang sagradong sakramento ng kasal. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.